Wasak mga kamaster ang block at sa connecting rod. Dalawa na putol. Kanyang bintana. Gumawa siya ng sliding window. Biktima ng water hammering or hydrolock ng mga makina. So, dito na naka-attach yung oil cooler. Maraming nabasag na block kasi na automatic ang nasira yung connecting rod. 16 na hybrid ang lahat po nang hindi pa tapos na tayo sa mga na-flooded ginagawa, and then what's up mga kamaster? Panibagong gabi, panibagong araw, panibagong tanghali sa inyo mga master. So, ginagabi na ako sa trabaho. So, ang ating mga ginagawa, last day na ngayon sa mga flooded. So, matatapos na natin. Meron na lang akong isang remaining na binubuo ko. Ang ano pa dito, malala ang tama. Sabog na sabog ang block mga master. Labas ang kanyang bituka. So, ayan po ang ating mga makina. Last night na lang itong na overtime. Then, nag-start ako Saturday. Mayroon akong 16 na flooded kasi mayroon pang isang umabol na basag yung block. And then, mayroon akong 4 na overheating. Ito pa yung remaining na overheating ko. Nagawa ko ng 3. Then, bali ang total natin 20 na engine. So, nakompleto natin yon within 5 days. So, 5 days and 5 nights mga master. So, yan po ang ating pinagpalitan. Ito, tapos na to. Ito na lang po ang remaining. Time check tayo. 5:44 ng hapon o gabi. Magdidilim na kasi nag-iba na yung klima ngayon dito. Malamig na kaya madaling magdilim. 5:44 pa lang, medyo madilim na mga master. So ayan po ang ating mga basura. Ayan, basura mga... Pero magagamit pa naman yan, mga injector. Kasi ang mga high kilometer sa mga makina namin, laging kakaproblema sa injector. May misfire ang mga makina kasi barado ang mga injector mga master dahil din sa carbon ng cylinder port. Grabe silang mag-carbon mga master dahil sa AGR. So yan po ang ating mga natapos na yan, mga pinagpalitan na makina. Then ito pa yung 3. Bali 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ayan po ang ating mga pinagpalitan. And papakita ko po sa inyo ang last na gagawin ko ay malala. So nasan ba yung ating torch? Para mapakita natin sa inyo ang kanyang balon-balunan lumabas. Ayan po mga master. Grabe ang lakas ng impact nito. Ang nangyayari kasi dito sa mga makinan to, hybrid. Then full charge yung battery, automatic yon, off yung makina. Then hybrid ang gumagana sa kanya mga master. Kaya once na pumasok yung tubig na hindi umaandar yung makina, then suddenly yun pag nag-crank yung makina, automatic yun sabog kasi magkakaroon ng water hammering o hydrolock mga master na hindi pwedeng i-compress ang tubig. Buti sana kung hangin mako-compress. Pag tubig po at saka langis hindi na mako-compress. So yan po ang last na makina ko. Ang ano niyan, wala nang pakikinabangan kundi cylinder head,
injector, then camshaft. Ang parts na bandang ibabaw pakikinabangan pa yan kasi hindi sisirain yung piston. Ang automatic na mapuputol dyan, connecting rod mga master. Ayan po yung connecting rod niya, putol. Then ayun, basag din yung oil pump. Ayan. Magkabila po yan, basag niya. Wala na siyang kawala. So dalawa, number 1 tsaka number 2 ang kanyang putol na connecting rod. Ito yung number 1, bumutas pa dito sa number 2. Kaya pag binuksan mo yan, mapakikinabangan mo pa yung dalawang connecting rod, number 3 tsaka number 4. Pwede mo siyang ilipat sa mga matino ang black. Kung mabibili ng manager yan sa insurance, makakabuo pa tayo ng mga makina. Same happened before kasi lahat ng binili yung scrap sa insurance, then nakabuo pa ako ng mga spare na makina. Ang laki ng basag din yung basag yung subcrank. So ang pinakalas pala ay ang pinakamatinding warak. Ang baba pa ng mileage nito, nasa 50,000 lang yata. Kasi yung 50,000 dito mga master, napakasaglit lang kuhanin. Kasi monthly ang service ng mga sasakyan namin 15,000 kada service, palit ng langis. Kasi maganda yung langis na ginagamit sa mobile oil. Kaya ganun yung ng service namin, interval. Then meron din akong linagay na makina. Ito po mga master, meron pong oil cooler to, hybrid na may oil cooler. So wala na kaming makikitang mga makina. Bumili kami ng 3 makina na walang oil cooler. So ang magiging consequence lang doon ay yung langis. So halimbawa to mga master, wala pong oil cooler yan. Dapat dito nakalagay yung oil cooler, then connected siya dito sa cylinder head. So ayun, titignan natin kung ano yung, comment nyo lang mga master kung nakapagkabit na kayo ng walang oil cooler, para malaman natin kung tatagal ba yung mga makinang yun pagdating ng summer. So ayan po ang ating mga daming scrap, daming basura, daming kalat. So yun po yung mga harness nandyan, nakatambak na lang dyan. So lilinisin ko na lang after na matapos na natin tong mga makina. Then bukas ang gagawin ko yung overheating. Then merong galing Abu Dhabi na isang 2AR na makina, old model na Toyota Camry, na parang kamuting kahoy na puno ng lupa. Ay, sus Marius. Shout out kay paring Joseph, yung isang engine mechanic po sa Abu Dhabi. Siya po ang shout out po sa kanya. Shout out din po kay Mark Bautista. Then lahat po ng mga kuladas dinala sa Abu Dhabi. Shout out sa inyo. So ayun po ang ating ginagawa. Ang pinasok natin, masok tayo ng alas 4 ng umaga, uuwi tayo ng alas 10 ng gabi. Ganyan po kahirap ang OFW. Napakahirap. Mahirap kumita ng pera, madaling gastusin, mahirap kitain, sabi nga. Ayun po mga master, ang ating update. Meron pa akong 3 oras, kasama na yung natapos natin to. Gagawin lang natin, lilipat lang yung mga accessories dito sa isa. Ayan, yung used engine po itong binili kanina nila Master Ryan.
Siya yung kasama kasi bumili sila ng scanner ng Hotel California. So yan po ang ating lalagay. Medyo may karumihan na yung valve, pero goods pa rin yan kasi hindi naman ganun kahaba yung tinakbo. Malinis pa naman yung flywheel tsaka damper. Then yung spark plug po, original pa yung spark plug. That means hindi pa umabot ng mataas na kilometer, hindi pa na papalitan. So ito, sariwa din yan. Yung nasa 45,000 kilometers lang yan yung isang makinang yan, mga master. O basag din yung block. Maraming nabasag na block kasi hybrid talaga. Marami rin akong chinek nung umulan na mga normal na hindi hybrid, or normal automatic lang. Walang nadali, walang bumaloktot yung connecting rod. Kasi sa lahat ng chinek ko, wala man ni isang normal na automatic ang nasira yung connecting rod. Na pinasukan na siya ng tubig. Ang kasi doon, mga master, pag pinasukan siya ng tubig, magmi-misfire siya kasi mararamdaman kagad ng driver. Hindi katulad doon sa mga hybrid na once na nakahigop siya ng tubig, putok kagad yung connecting rod, tsaka tagos na yun sa block. Kaya ganun yung nangyari. Kaya 16 na hybrid ang nadali nung umulan. So yun po ang ating mga ginagawa. Shoutout po sa inyong lahat, sa mga viewers, sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko. Paki-subscribe po, pakipindot po yung subscribe button, then pakipindot na rin po yung like button. Tsaka pakilib po sa comment box ang inyong mga katanungan at comment. So yun po. Update ko po kayo pag nabubuo ko na to. Then tapos na tayo sa mga na-flooded engine, mga master. So, marami pang kalat dito sa engine room. Ayan po, nakakalat po yung mga tools ko habang ako'y gumagawa. Sa baba ko lang sila pinapalitan kasi hindi ko na inalagay sa stand kasi madali lang po naman silang palitan. Today po ay pagpalit ako ng 5 makina. Nice. Then hindi ko na nagawa yung isang overheating para bukas na lang makasabihin ng kumpanya, umaabuso tayo, madami tayong ginagawa, sabay ka. So yun po, mga master, update ko po kayo sa aking ginagawa. And then yun po, mga master, ubutin na natin yung transmission niya para tapos na tayo. Para mailipat na natin sa kabila. Pasang. Transmission. Kumapit siya, mga ka-master. Buka pa. Dahil natin itong IKEA para mailipat natin sa kabila, mga master.
clutch, tanggalin natin, baka mabasa. Basa ng clutch, malapit mga master. Ilipat lang natin to, kailangan pa natin tanggalin yung dowel. Kasi iba yung camshaft set nun, wala siyang dowel dito. So pupukpukin lang natin to para may adjust. Kasi po, yung old model, iba po yung EGR. Itong new model, ganito na yung EGR niya. Meron siyang dalawang dowel dito kaya hindi siya pwedeng ilagay na hindi mo tinatanggal yung dowel. Tanggalin na natin ang injector. Magagamit itong mga injector na ito mga master sa mga ibang sasakyan. Tanggalin natin ang port injector at dynamic para total basag na rin naman yan. Wala na yung mangyayari dyan. Tanggalin na lang natin yung stud. Sayang. Matapon lang yung makina to. Kailangan kasi natin ilipat to dun. So, paglalagyan natin ng accessories. Medyo mahirap pugutin tong dynamic injector na to. Lipat lang natin dito mga master yung yung tinanggal natin EGR para matapos na tayo at makapagpahinga na. Lipat lang natin dito. Tanggalin parang stud. Kailangan pa natin tanggalin itong stud. Isisilin lang natin.
isa. Yung dowel na tinanggal ko mga master. Sa yung isa. Umulong. Ayun na. Convert pa kasi yung yung EGR kaya medyo natatagalan tayo. Yan po mga master, nailagay na natin ang EGR, then transmission na lang. Yan. Yung gearbox na yan ang ililipat natin dito. So yun po mga master, ipoposisyon ko lang at maghugas lang ako ng kamay. Medyo marumi. So poposisyon ko lang mga master at update ko kayo. Yun po mga master, isasalbak lang natin yung transmission para matapos na tayo. Ganyan lang po ang paglagay, medyo mabigat siya. Kaya kailangan mas malagay ito pag mag-isa ka kaysa sa may kasama ka. Para walang pumipigil sa mga pektos mo. You know?
Islam ang master. Saradang ka master yan. So, i-bolt lang natin. Para matapos ko tayo. Ang katawan ang ngalan ng trabaho. How much?
Yun po mga master. Tapos na isang side dito sa right side. Then ang ilalagay lang natin dyan ay manifold. So yun po yung makina natin. Manifold na lang and then tapos na tayo. Malamang mga 30 minutes pa. So lilinisin ko pa yung manifold kasi nabasa ng tubig. Papatuyuin pa yun. At ito yung ating pinagpalitan ng makina mga master. Nakatabi na siya dyan. Ang mga kasama niyang basag. Mga master, sakit na ang likod ng kunyong kamaster. Grabe pagod mga master. Kailangan tapusin kaya in-urgent namin. So yun po mga master, update ko kayo. So yun po mga master, nilagay na natin yung manifold. Lalagay na lang natin yung mga accessories. Then accessories na lang po ang ating ilalagay. Natin wala. Mga ano yan mga master, mga pinapalitan ng excess sa overhauling gasket. Saan kukuha? Ayaw mo dun dito. Oh.
tornilyo. Isa na lang. Right. Okay na. A few moments later. What's up mga master? Uling update tayo sa mga makina na binaha mga master. So nakabihis na ako, nakapagpalit na ako ng damit. So time check tayo, 8:41 ng gabi. So yan po ang ating mga makina. Yan ang last nating ginawa. Ayan po. At ang pinagpalitan natin, ayan, yung warak yung black at sub crankcase. So yun po ang ating accomplish sa lahat ng makina. Tapos na lahat ng mga nabaha. And then meron na lang akong isang overheating at saka isang flooded pa na galing Abu Dhabi na 2AR. So yun ang gagawin ko bukas, mga master. So yun po ang ating mga basura yan. Ayun po mga basura mga master. So dyan muna yan, maghihintay tayo ng go signal ng manager kung anong gagawin. So yun po mga master. Salamat po sa panonood. At bibiyahe pa ako ng 1 oras pauwi ng Ajman. So nandito ako sa Dubai. Ang bahay ko ay sa Ajman pa mga master, 1 oras ang Google mo. So makakauwi ako ng alas 10 ng gabi. So yun po. At salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa aking next vlog. Shukran, Habibi!